Hello everyone! Welcome sa aking channel. Ako si Vicky, a Filipino, and I have been living here in the UK for 25 years. So, hindi na rin joke, no? Kasi 25 years na at kung magko-compute kayo, halos kalahati na ng buhay ko ang napalagi ko na dito sa UK. And you know what? Sa loob ng 25 years, napakarami kong natutunan dito tungkol sa buhay dito, tungkol sa British culture, at saka tungkol sa sarili ko. And alam ko kahit na hindi ka nasa UK, Pinoy ka man sa US, sa Canada, sa Australia, sa Middle East, or nasa ang lupalop ka pa man ng mundo, or nasa Pinas ka, marami sa mga lessons na ito ang I'm sure makaka-relate ka. So, at kung Pilipino ka sa ibang bansa, may common thread tayong lahat. So today, I'm going to share with you 20 plus honest lessons I've learned after 25 years of living in the UK. Yung mga bagay na hindi mo mababasa sa brochure, yung tunay na kwento. So, grab your kape or tsaa. Ito, umpisahan na natin. So, yung mga videos na gagawin ko, pakinggan mo lang siya sa trabaho o nasa bahay ka, 'di ba? Isuot mo yung headset mo and 'yan, sige tara, makinig tayo. So, eto una, common ito sa mga topics na pinag-uusapan, the weather and British language. So, okay, let's start with the obvious, yung weather. Okay. Um, ang weather ho dito, ayan weather itself is a topic, it's a conversation. So, ang ibig kong sabihin, hindi lang ito mainit o maulan dito sa UK. Ang weather dito ay isang conversation talaga siya. So, kunwari, pagpasok mo sa work, may mga makakasalubong kang Briton. Sabihin sa'yo ng Briton, "Oh, it's a bit nippy today, isn't it?" Ganyan siya, di ba? Nippy, sabi niya. Ikaw naman, kung first time mo na marinig yon, either yeah, magya ka lang. Kasi hindi mo pa nage-gets, 'di ba? Wala namang nipi sa atin sa Pilipinas, eh. At kung matagal ka na dito, sasagot ka na lang ng, "Yes, it is. Good that I'm wearing my coat." Oh, so 'yun. Ang ibig sabihin ng nipi, it means malamig, o kaya medyo malamig, 'yan. Hindi sobrang lamig, hindi yung minus degrees. So, parang nilalamig lang ako sa labas. 'Yun ang ibig sabihin ng nipi. So, classic British word 'yon na ginagamit ng mga Briton lalo na ng mga may mga edad na, mga matatanda na. So, eto naman, hindi yung English na alam natin sa Pilipinas kasi yung sa Pilipinas mga American English yun, eh. So, dito sa UK may mga salita at expression sila na totally different. So, mga hindi mo ito maririnig sa ibang bansa kung hindi Briton ang narinig mo o kausap mo. So, let me share some of my favorites. So, yun, nasabi ko na kanina yung nippy, ibig sabihin medyo malamig. Yung cheeky, 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 ibig sabihin noon medyo naughty pero in a good way or in a cute way. So, example, nahuli ka ng friend mo na inuuna mo yung dessert bago yung pagkain mo. Pwede, tapos close kayo, pwede kanya sabihin, "Oh, that's cheeky of you." Mga gano'n ang dating. Or sa mga bata, maririnig mo 'to 'pag nasa park ka, kasama mo yung anak mo, sabihin niya sa'yo, "Oh, ano ba 'yun, you cheeky little monkey." 'Yun, "You cheeky little monkey." So, monkey, hindi naman ibig sabihin na unggoy yung anak mo. Ano lang nila 'yun, parang pet names lang nila sa bata. Kasi 'di ba parang yung unggoy sa puno, gano'n din sila makukulit. So, don't take it seriously 'pag sinabi nila na monkey. Again, cheeky only means na cute. Yun, cute na parang may pagka-naughty. Ito, isa pang word. Gutted. Sobrang disappointed. So, I was absolutely gutted. So, grabe ang lungkot ko. Yun ang ibig sabihin noon. Yung gut is yung, di ba yung laman loob, yung gutted is natanggal na yung laman ng loob. So, kaya gutted kasi talagang nalungkot na feeling niya. They feel hollow. Yun. Isa pang word, ito, brilliant. Palagi mo maririnig yan sa mga puti.
Yung asawa ko, yan, pagka nasa telepono, may kausap, "Oh, that's brilliant." Ang ibig lang sabihin noon ay, "Okay, that sounds good." Yun lang yun. Hindi naman talaga brilliant na brilliant. So, yun. So, yun yung iba sa mga salita. So, ito pa, cheers! So, hindi naman ibig sabihin na magto-toast kayong ganyan. Hindi, ibig lang sabihin noon, ano, thank you, yun ang ibig sabihin yun. So, cheers, mate! Yun. So, thank you, friend. Yun lang ibig sabihin. Salamat, friend. So, another word, eto, sorted. Tapos na. Ibig sabihin nun, tapos na, ayos na, yun. Oh, it's all sorted, mate. O, ganyan. O kaya, o tapos ng lahat. Yun lang yun. Yun ibig sabihin na sorted. So, kunwari, example, I've sorted the ride home. Yun. Or, may papakisuyo ka, ganyan. O, can you please sort this out? O, yun. Ito, isa pang word. Queue. Ibig sabihin, obviously, pila. Diba? So, there's a queue in the cafe. Ayoko na pagka ganun. Okay? Tapos, lesson number 3. So, 1 and 2 words. Ito naman number 3. The British love queuing. Queuing ulit ha, okay? Queuing. And they take it seriously. Sa Pilipinas, okay lang medyo magsiksikan sa pila, di ba? Dito, hindi. So, may mga unwritten rules sila sa pagpipila o sa pag-queue. Alam nyo, hindi pa uso yung distancing. Naka-distance na sila. Maaano mo rin na yun yung space niya. May space ka dito, may space ka rin sa likod. Ganyan sila. Kaya, at saka huwag kang sisingit. Kasi pagka sumingit ka, makakarinig ka. Talagang may mga iba na direkta na, oh, excuse me, ganyan, 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 ganyan. Ganyan sila. So, lesson number 4. British people are polite. So polite na minsan tinatanong ba talaga ako noon? Ito, example. How are you? Diba? How are you? Di, akala mo naman how are you? Ibig sabihin tinatanong, kumusta ka na? Diba? Ano pakiramdam mo? Hindi. Ano lang yun? Greetings lang po yun. Greetings. So, kapag sinabi, o kaya sabihan ka sa kanila ng, alright, gaganyanin kanila. Sabihin mo lang, ibig lang sabihin nyo, okay ka lang, parang ganun. So, ang sagot lang po doon, yes, thank you. Oh, yun ang pabalik. So, noong bago pa lang ako dito, nagsasagot pa ako ng, actually, I'm a little tired today. Ganun pa ang datingan. Pero hindi niya feel yung sinabi ko. Kaya, nag-gets ko na, greetings lang pala talaga. So, pero pagka-close na kayo, of course, oh, how are you, sweetheart? Ganyan. At talagang totoo na yon. Kasi kaibigan mo siya may concern. Yan. So, lesson number 5. British humor is very different. Okay? May pagka-dry. Yun, may pagka-dry. It took me a while para maintindihan na, nagpapatawa pala siya. Kasi wala naman silang, kunwari, joke lang. Wala silang ganun. Medyo seryoso silang tao actually. So, sasabihin nila ng something funny na, tapos pagka, mo naman yun na pala yung joke. Diba? So, nung bago pa lang ako, it took me a while talaga na maintindihan yun. So, minsan, pag uwi ko, pag may joke, tapos sasabihin ko sa asawa ko, kikwento ko sa kanya, sabihin niya, joke yun. Joke na ba yun? Pero ngayon, of course, gets ko na ngayon. So, lesson number 6. Eto, lagi natin naririnig to. Sorry, okay, sorry. So, yung sorry nila kasi, hindi naman ibig sabihin, uy, sorry, pasensya ka na. Minsan hindi ganun. Hindi. Parang ang ibig lang niyang sabihin, minsan yung sorry niya, it means na, excuse me, di kita narinig. Yun lang ibig sabihin, sorry, di ba ganyan? May sinasabi ka, tapos di kanya naintindihan. Sorry, ganyan siya. O kaya, sorry, ganyan, ibig sabihin, tabi ka o excuse me, yun, isang ganun. O kaya naman yung minsan, sorry lang, kahit na hindi naman niya kasalanan, siya pa yung nagsusorry. Very polite nga di ba? Tsaka kahit na ikaw pa nga yung may mali, minsan yung sila yung nagsasabi na sorry, nabunggo mo ng kaunti, ganun. So ito, lesson number 7, inviting British friends to your home is different. O, diba sa atin, tayo mga Pilipino, pagka in-invite mo tayo sa bahay, may, obviously, magluluto ka, diba? Magluluto ka. Pero pag sila ang nag-invite sa'yo, sabihin nila sa'yo, oh, just pop round for a cup of tea.
Yan. Or for a cup, literal, ang ise-serve niya sa'yo, cup of tea. O kaya minsan may biscuit, ganyan. Pero yun lang talaga, tsaa. O kaya kape. Tatanungin ka naman nila eh. Ano gusto mo, kape o tsaa? But when they do host a dinner, it is a lovely. Kasi, ano, alam mong pinagpaguran nila kasi hindi masyadong paluluto ang mga British na babae. Iilan lang. So, lesson number 8. You will always be Filipino no matter how long you live here or in your second home. Kahit na 25 years na ako dito, kapag may kasamang Pilipino, automatic yun. Nagtatagalog na kami, maraming pagkain, at saka maingay, masaya eh, di ba? Parang excited, masaya eh. Ayun, maraming pagkain. May pa-take home pa. Yun. Sa puti naman, example sa handaan ng puti, pag naimbitahan ka. So, hindi ko nilalahat hindi ito general. So, tsaka sa mga may party-party nila, puro pika-pika lang ang pagkain. Bihira ang sit down. Unless, kunwari, sa kasal, ayan, sa kasal, invited ka dun sa mismong tawag nila, sit down dinner, or sit down party. Talagang, of course, may magsaserve din sa inyo. Posh din, o maganda rin. So, pero pagkatapos noon, sa gabi, kainan naman na pika-pika kasama na yung mga barkada niya, yun, may mga sayawan na, tapos may bar, yung unang drinks, minsan yung unang drinks free, or ikaw na talaga lahat magbabayad ng drinks mo from the start. Tapos lesson number 9, pagkain ito, pagkain na miss ko talaga. So pag-usapan natin honestly, walang katulad na tunay na Filipino food, no? Nagluluto din ako dito sa bahay ng adobo, sinigang, kare-kare. Natuto akong magluto kasi walang magluluto sa iyo, 'di ba? Tsaka hindi basta-basta makakabili. So natutunan ko 'yon sa YouTube. So nung nasa Pinas ako, di ako mahilig sa mga kakanin. Yan. May nadaan nagbebenta pa nga sa labas ng bahay, 'di ba? Sumisigaw, kutsinta, puto. Parang hindi mo type. Pero ngayon, alam mo, hinahanap-hanap mo rin siya, nami-miss ko siya. Kaya pagka trip kong kumain, mag-order ka online which will take about mga a few days bago makarating sa'yo. Or gumawa ka na lang ng sarili mo. At saka ano, o kaya 'pag may mga invite sa mga party, pumunta ka kasi maraming siguradong kakanin doon, 'yun. O kaya ikaw na lang magluto, at least makokontrol mo pa yung tamis, alam mo pa yung ingredients. So, 'pag hindi ko naman alam gawin, paano gawin yung pagkain na yun, ano, nagbubukas ako ng YouTube, yun. Tapos yung mga ingredients, minsan may mga mahihirap hanapin, so yung alternative na lang na ano, na ingredients. Ito, so lesson number 10, the Filipino community. Kahit saan ka sa mundo is your second family. So, yung mga nakilala ko 20 years ago, naging close friends na kami, naging magkakakumari pa nga kami. Para ko na rin silang mga kapamilya, para ko na rin silang mga kamag-anak. Yung mga anak nila, parang trato ko na rin sa kanila, parang mga totoong pamangkin. Kaya pagka Christmas, ayan, nag-exchange gifts kami. Para of course marami yung mga regalo, 'di ba? Kasi yung mga kamag-anak namin wala naman dito eh. Ang mga kamag-anak ko actually kalat-kalat nga kami, spread out. May Canada at saka isa na lang kapatid ko na nasa Pilipinas. So, ayun, pagka noong maliliit pa yung mga bata, salit-salit kami, yung mga naging kumari ko na rin. Salit-salit kami ng bahay kung saan next year. Pero nung malalaki yung mga bata, parang hindi na masyado. So, yun. Tapos, kapag ka naman dito, another ugali din natin and lesson na naanuhan ko is bayanihan. Nandito siya sa UK, nandoon siya sa US, nandoon siya sa Middle East, 'di ba? Kahit saan may Pinoy, nandoon din ang bayanihan. 'Yun. So, lesson number 11. Hinahanap mo mga bagay na nasa Pinas na dati di mo pansin o tinetake for granted mo lang. Ito example, beach. Dati hindi ako mahilig sa beach. Pero nandito ako, hinahanap-hanap ko yung beach. Ah, kasi ano eh, 'di ba dati parang ang bilis-bilis lang, isang oras lang andun ka na. O kaya yung mga pagkain sa palengke, yung sago. Dati ang dali-dali mo lang bibili mo at papabili ka lang ng isang takal, dalawang takal sa palengke. Ngayon hindi na, gagawin mo na.
Um, sa beach, may beach din dito, don't get me wrong. Pero medyo malamig ang beach. As in mga minsan 12 degrees, kahit summer yun, 15 degrees, gano'n ang lamig ng tubig. Yun. Tapos medyo yung iba mababato. Yung kasing lalaki ng panghilod na bato, yung maapakan mo. Pero may mga ano din, may mga sand, may mga buhangin din, hindi naman lahat bato-bato, yun. So, hindi gano'n kadalas hindi masyado dito ang outdoor swimming kasi nga malamig, 'di ba? Lesson number 12, balikbayan boxes hit different. Noon, nagpapadala ako ng mga balikbayan box. Nakakatuwa na bibili ka tapos pupunuin mo 'yon. So, ang balikbayan box, ano siya, based siya sa laki, sa size, hindi sa bigat. Kaya pupunuin mo siya, lalagyan mo may gilid-gilid, kung ano-ano, chocolates, mga damit, basta kung ano-ano, nakakatuwa. Kasi ano, 'di ba, may kilala nga ako, nilalagyan pa niya ng bigas, asukal, grabe ano. Dapat nga mas mura ang asukal sa atin kaysa dito, 'di ba? Tapos ipa-pack mo 'yun ng maayos kasi kung dadaan ng hagdan 'yun, pinaiikot lang nila, pinagugulong nila 'yun o kaya tinutulak-tulak lang nila kasi ang bigat tsaka malaki. Tsaka mura lang siya, fixed price, ayun. So, lesson 13 is learn to love walking. So, sa lahat ng ng klima, sa ulan, sa hangin, sa nipi na panahon, 'di ba? And eventually magugustuhan mo ito, promise. Kasi marami kang makikita, 'di ba? Presko naman yung hangin at saka may bangketa. May bangketa everywhere or pavement ang tawag nila dito, pavement. Ang American English naman ng pavement is sidewalk. Yun, sa atin, sidewalk, 'di ba? So, maglakad-lakad ka sa mga parks, malalaki ang parks, maayos, ayun, malinis. Lesson 14. Ito naman, mga adulting na to. Council tax, TV license, national insurance. So, adulting ito. So, may mga sariling set ng rules. So, pagdating mo dito, kung bago ka, i-check mo na rin siya sa sa Google. Ano ba yung mga sinabi kong yun? Council tax is yung ito, parang binabayaran mo yung, parang nakatira sa subdivision, binabayaran mo yung association para mag-collect ng basura, maglinis ng kalye, kung may lubak, aayusin nila. So, maintaining cleanliness sa common areas. So, yun po ang silbi ng council tax na binabayaran natin. Sila na rin na nagtitrim ng mga puno, yung mga lumang puno sa parks. So, TV license naman, ang bawat bahay ay mandatory na magbayad ng TV license. So, kung may TV ka, manonood ka ng TV, kailangan mong magbayad nun. So, yung perang yun, napupunta yun sa BBC or British Broadcasting Corporation. Para wala siyang advert, tapos from radio to TV, yun, napupunta sa BBC. Tsaka, maraming educational na bagay na silang pinapalabas. Mga buhay-buhay ng mga tao sa countryside, animal watching, mga nakaka-relax sa panoorin na walang advert. Tsaka, yun nga, educational siya. So, yung national insurance naman na binabayaran o kinakaltas na mismo sa sweldo, yun yun, para yun sa state pension mo pagdating mo ng retirement. Pag 67 ka na, yun. So, o kaya pagka nawalan ka ng work, punta ka sa job seekers allowance, or kung buntis ka, may maternity allowance na tinatawag. So, lesson 15, you will feel in between cultures and that's okay. So, may mga panahon na hindi ka talaga parang fully Filipino ang feel mo, pero hindi ka rin fully British. Nasa gitna ka lang pagka matagal ka na dito. Minsan ganun na yung feeling mo. Dito maa-adapt mo na yung mga slangs, yung actions nila, yung mga pagkain, pati accent mapi-pick up mo kasi mas madali ka nila maintindihan 'pag almost napi-pick up mo na yung accent nila at pati ikaw gano'n na rin. So, madali rin matutunan yung accent lalo pagka may mga anak ka. So, ano 'to, hindi naman sa pagko-compare, pero minsan hindi mo maiwasan na i-compare 'no, yung Pilipinas sa dito na sana gano'n din sa atin, sana gano'n din sa atin. So, lesson 16, living among British people taught me patience and understanding.
Iba ang kultura nila dito, makikisama ka talaga sa kanila kasi second class citizen lang naman tayo, 'di ba? Ang nakakatuwa naman sa kanila, ano na, they tolerate other nationalities. Pero of course meron pa ring mga hindi agad-agad nakakatanggap ng mga ibang nationalities, lalo na yung mga may edad. Siguro accent na rin, 'di ba? Pero unti-unti naman na nagbabago. So sa communication naman, ibang paraan ng pagko-communicate nila. Actually, mas reserve nga sila, eh, at saka indirect. Parang ano 'yan, pahaging magsalita. Pero sa loob ng 25 years natutunan ko na ang pag-unawa sa kanila at sila naman din sa atin. At saka 'yun ang maganda, 'di ba? Kapag natagpuan na yung dalawang kultura na 'yun, na nagkakaroon na ng respeto at saka may mas maganda pang nangyayari. Alam niyo sa mga hospitals dito and nursing homes, almost 21% of nurses, doctors, carers are from other countries outside EU, ha. So 21% na 'yan, 7.1% Pilipino. Isipin mo, 'di ba? Nurses, carers sa mga hospital, nursing home, at may mga ilang doktor. So halos bawat ospital dito sa UK may Pilipino. 20 years ago na keyhole surgery ako. Short story lang. Sa recovery room, ramdam ko pagising na ako noon. Tapos may nagsalita, G, pakitignan mo nga yung yung bed tray kung conscious na siya. Akala ko talaga nasa Pilipinas ako. Talagang pagbukas ko ng mata, ay, Pilipina nga, si Ate Bell. Rest in peace, Ate Bell. um, Nakilala ko na rin siya. And we became friends. At saka yung naging kumare ko naman, si G, si Angie, shout out, Mars. Kaya natutuwa na din ako, mga Briton natutuwa na din ang mga Briton sa atin kasi marunong tayong mag-English tsaka clear ang English natin. American English nga lang nung una, pero mapi-pick up mo na rin yung British English. Kaya din mas hinahanap tayo ng mga Britons lalo na pagkatungkol sa pag-aalaga, sa caring kasi nga maasikaso tayo sa pag-aalaga. Yun. Lesson 17, homesickness never fully goes away but it changes, ha. Dumadali na. Noong una talaga parang ang lungkot, malamig, lagi akong nakaupo sa may tabi ng bintana na may araw, gano'n na. Kasi gusto mong mainitan, eh, 'di ba? So, ayun. Pero ano na rin, nasanay na rin. Nasanay na rin. Nung wala pa akong anak, medyo parang nakaka-miss yung family ko sa Pilipinas tsaka sa Canada. Pero nung nagkaanak na ako, parang, it's home na rin pala. Yun yung feeling. Tapos, normal lang yun pagka lumipat na ng ibang bansa. So, ang una mong gagawin para hindi ka ma-homesick, punta ka sa mga church, magsimba ka kasi may mga maraming Pilipino. Doon ka makipagkaibigan. Lesson 18, 'pag matagal ka na sa ibang bansa, you will change. And that's not a bad thing. Actually, napipick up mo na rin yung ugali nila, lengguwahe nila, accent nila, mannerisms nila, yun. So, at saka yung, alam mo, mga Britons, mababait sila, masisipag sila. May iba mga medyo machichika. Tsaka direct sila magsalita. Pero pagkatapos naman nun, pagka kunwari nasabi siya sa'yo, wala na, tapos na. Walang sama-sama ng loob. Ganun sila. So, eto mga ilang importanteng lessons is lesson number 19. Find your Filipino community wherever you go. Hanapin mo. Makikita mo yan sa mga simbahan, may mga association groups. Sumali ka, lalo na pagkabago ka pa lang sa isang bansa, para hindi ka malungkot. Yun, tsaka para hindi ka parang nag-iisa. Natural, yung mga kasama mo rin sa trabaho, yun, kayo, ano kayo, yung kabatch mo, yun. So, lesson number 20 naman, call your family in the Philippines often or kung nasaan man silang bansa, tawagan mo sila. Libre naman eh. Swerte nga eh, di ba ngayon? Yung technology, grabe, pwede ka nang tumawag anytime, free, basta naka-wifi na or may data na. Di gaya noon, di ba? Noong kami, parang lang, Skype, yun lang. At saka dito naman mura na yung mga phone contracts eh, di ba? Di kumuha ka na rin. So, lesson 21, be proud of being Filipino always.
Kahit saang lupalop ka ng mundo, sa Europe, Middle East, North America, stand proud kasi kakaiba tayo. Actually, ano na nga tayo, nakikilala na nga tayo, 'di ba? Bukod sa sipag, galing, at saka mapang-alaga, nasikat na rin tayo sa arts of singing, dancing, tsaka sa sports. Yun. So, lesson number 22, hindi naman pinakahuli, pero ito, importante, home is not a place. It's the people and the love you carry with you. So, after 25 years, I have built a home here in the UK with my Filipino community, with my friends, with the memories and the lessons. So, nasanay na rin ako. Yun. Parang ito na rin, dito na rin, hinahanap-hanap ko na rin ito. So, nasanay din sa mga pagkain, fish and chips, sausage and mash, sa mga tao, iba't ibang lahi, iba't ibang tao from all walks of life. 'Di ba? Of course, nakakamiss pa rin ang Pilipinas. Pero hindi nakakamiss ang government, sorry. Tsaka hindi nakakamiss yung traffic jam. Yun. Pero of course, nakakatuwa pagka umuuwi kasi bumabalik lahat nung mga nakaraan bago ka lumipat ng ibang bansa. Okay, mga friends, sana may natutunan kayo. At saka sana nakarelate kayo kahit hindi ka nandito sa UK. I'm sure may narelate ka. So, kasi ganyan tayong mga Pilipino, na puno ng tapang, pagmamahal at tiyaga kahit saan tayo naroroon sa mundo. Ano lang, go, go, go lang. Go, go, go lang. Yun, sana nakarelate kayo. Kung may gusto kayong itanong, paki-comment nyo na lang po sa baba. Magbabasa po ako ng mga comments. And this is a brand new channel, so please subscribe and pa-share na rin ho. Baka nakaka-relate ang mga kamag-anak nyo sa ibang bansa o kayo sa ibang dayo ng mundo. Yun. So, pa-share na lang po. So, para sa ating lahat ito, maraming maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo and bye! Thank you po. Bye-bye.